So, hi everyone! Welcome back to our Beyond podcast. And let me first introduce myself. I'm Patricia. And I'm Hannah. I'm Gia. So, today we will be reflecting on Psalms 127 verses 1 to 2. And it is a passage that reminds us about the importance of depending on God in everything we do. So, ngayong buwan, we all know naman na City Bible Church is focusing on the virtue, faithfulness to God. So, this passage na we will be reflecting on today will serve as a beautiful reminder that true faithfulness begins when we acknowledge that our work, our plans, and even our daily efforts are meaningless unless the Lord is the one building and sustaining them. So, ayan, bago tayo mag-start, let us know muna kung ano yung passage na tutukuyin natin ngayong araw na to. So, Gian, can you please read it? Okay, so basahin muna natin yung passage. Unless the Lord builds the house, the builders labor in vain. Unless the Lord watches over the city, the guard stands watch in vain. In vain you rise early and stay up late, toiling for food to eat, for He grants sleep to those He loves. Amen. So, ayun, i-dissect naman natin yung passage. So, pag binasa natin yung unless the Lord builds the house, kailangan muna nating alamin kung ano ba yung house na tinutukoy dun sa buhay natin. So, yung house dun sa life ko ngayon is, nakikita ko is yung career. Kasi as a working na ako, nakagraduate ako last year, na talagang dun mostly napupunta yung oras ko, syempre as a career. Pero, masasama ko rin yung ministry. So, dito sa passage, mareremind tayo na kung ano ba yung pinagtutuunan natin ng pansin sa buhay natin. Yun yung house na tinutukoy doon. So, ikaw, Gian, ano ba yung house mo sa life mo ngayon? Sa akin, siguro plans. As, fresh na mag-graduate sa senior high school, papasok na tayo in college. Siyempre, yung plans natin, kailangan may plans tayo para hindi tayo maliligaw. So, yan, para sa akin, yun yung house. Ikaw natin. Ako same as a working girl in a day. Yes. Ayun. So, parang yun nga, ang ganda lang na analogy ng house kasi it's really tama siya na para tayo kapag yung bahay na yun nga, like yung sinabi niyo, yung plans, yung career, and yun, even yung family natin or even yung ministry natin, kapag dun tayo nag-dwell on without God, it's all in vain talaga. So, parang it's like building a house without foundation. Yes. Ganun yung na kahit anong tibay nito sa panlabas. Pero, once na, diba yung bahay kapag walang foundation, fragile yun. Like, babagsak at babagsak talaga. So, ang ganda lang ng analogy na yun na tinukoy dito sa first verse ng passage natin. So, ayun, dun din pumapasok yung virtue natin, which is yung faithfulness to God. Kasi, diba, yung faithfulness natin, it means allowing God. Faithfulness to God is meaning allowing God to lead the building process of our lives. So, meaning, hindi lang basta yung buhay natin, but everything in it. Kung yun nga, kasama na yung plans natin, yung mga plans natin, yung career natin, and also, everything na gusto nating mangyari sa buhay natin. So, pumunta naman tayo sa verse 2. So, yung verse 2 natin, it talks about waking early and sleeping late and working endlessly. So, basically, working really, really hard. But still, ayun, sabi ng mga psalmists, it's still deemed to be in vain if God is not involved. So, tingin nyo, bakit nasabi yun na talagang in vain yung kahit anong hard work natin without God? Bakit siya in vain? Ikaw, Han, what do you think? Siguro, dumadating tayo sa point na sinusubukan nating i-figure out siya sa atin ng on our own. Na yung masyado tayong independent to the point na nalalayo na tayo sa dependency kay Lord.
na akala natin kaya natin. Siyempre tao tayo, meron tayong ganong tendencies. Pero, ayun, nire-remind tayo ng verse na hindi dapat. Talagang hindi dapat tayo lalayo kay God. Oo. No matter how great we think we are. Sobrang relate. Lalo na sa business kasi, di ba? Hindi mo siya may iwasan. Kaya hindi naman kasi sinabi ni Lord na huwag tayong mabisa sa ibang bagay. Hindi naman niya sinabi. Pero, we can still be busy. Pero dapat natin yung pag-surrender natin sa pag-surrender natin na bakit ba namin ginagawa to? Bakit ko ba ito ginagawa? Dapat nandun pa rin si God sa center nun. Siya dapat yung center talaga ng mga bakit natin ginagawa yung mga bagay para hindi din tayo nililigaw. May direction talaga tayo. Still, bumabalik din sa house, sa foundation ng house na siya talaga yung dapat na siya yung pinaka-important part talaga. Kumbaga, sa kanya dapat talaga tayo nakadepend. Yes. Sa sarili natin, hindi sa ibang tao. Kundi kay Lord lang. Lalo tayo, tao lang tayo. We have, alam mo yun, meron tayong hangganan as humans. We have So, limits. yes, we have limits. Isa pa doon, kapag hindi nagiging sapat yung hard work natin, also we tend to control everything from us. Sabi mo nga, hindi natin sinasurrender kay Lord. And then, wala yung dependence kay God, masyado tayo nagiging independent. So, parang napupunta tayo sa point na sinokontrol na lang natin lahat. Napiling natin, kaya natin. Pero, ayun nga, kahit anong gawin natin, kulang pa rin talaga pag wala. Actually, alam mo, parang naano ko nga din dyan yung burnout, diba? Parang kapag talaga dinadepende natin lahat sa sarili natin, doon na pumapasok yung burnout kasi nga, kaya nga sabi natin, meron tayong limitations bilang isang tao. Nakakala natin, kaya natin lahat. So, yun din isang realization ko din talaga yun na kapag talaga diretso ka and nakakalimutan mo na may Diyos ka naman na pwede mong dependihan. We can depend on. Parang ayun. Kung papasok talaga yung burnout and hindi talaga naiiwasan na magkaroon tayo ng mga breakdowns. Talagang very relatable sa atin yan. Lalo nag-aaral tayo, nagtatrabaho tayo, hindi mawawala yan. So, ayun, mahalaga talaga. Ang ganda talaga ng passage natin ngayon na pag-uusapan natin ng mga bagay. So, hindi naman sinasabi ng Bible na masama magtrabaho or magsipag. But, yun, it reminds us na even our best efforts are incomplete talaga without trusting God. So, kahit anong pag-tutorial natin araw-gabi without trusting God, para tayong walang direksyon na kayod lang ng kayod. Wala naman napupuntahan. Ganun. Parang headless chicken. Diba? As yun nga yung sinasabi. And ayun, bring it back to the virtue na for the month of March. So, faithfulness to God means trusting Him not just with our prayers, but even with the results of our work. So, ayun, hindi lang dapat, yung trust natin, hindi lang dapat nakikita sa pag-pray natin, dapat nakikita din yun sa mga result ng ginagawa natin. So, kapag maganda yung result ng mga pinagtatrabahuhan natin, so let's always think that hindi natin yan na-achieve on our own. Laging si Lord yun, si God yun. And talagang ginabayan lang niya tayo in every step of the way, kaya tayo nandun. So, let's not be, kaakibat yun ng not being dependent on ourselves. Kasi alam natin na hindi sa atin mapupunta yung credit kay Lord, kay God, kay Lord mapupunta lahat. So, ayun. To add lang, may mga questions lang tayo na itatanong. So, how do we actually live out faithfulness to God in our daily routine? So, paano ba natin ipapakita nga yung faithfulness to God? By doing lang yung mga routines natin sa araw-araw. I think, ano sa tingin mo? Ano sa tingin mo? Yung, paano ba natin makikita yung faithfulness natin to God? Ano ba, sa araw-araw lang? Para lang din, alam ng mga audience natin. May guide sila. Ayun, how we live out faithfulness, no? So, ang example dyan, simpleng pag-pray.
sabihin mo ng iba sa atin, or so, ewan, so, ganun, iba kasi feeling nila, simple lang ako. Pero, prayer gives a really big impact in our life. Iba ang buhay na, or iba ang araw. So it's more important that it's, pag ako, kaya nakakapag-pray sa parang grumpy ako. Mabigat. Yeah. Parang ang hirap natin ng araw na yun. Pero, alam mo, pag you start your day with a prayer, isip mo, parang everything goes smoothly talaga. So, ayun ang sasabi ko na maliliit natin, show natin yung faithfulness na pag-believe natin araw-araw. Simple prayer. Yes. Nagdag ko din yung, diba, prayer before making decisions. Like, sobrang ganda din yung gawin. Kasi parang, ang hirap talaga na yun na yun, yung di ba, pag decide na lang, so mahirap na nun. Pero, yung kapag alam natin na pinag-pray natin before natin gawin yung decision na to, wala tayong regrets, kasi, itinaas natin kay Lord, so whatever happens, will niya yun. And yun din, kasama din yung trusting God with the outcomes. Kasi diba, minsan kapag nagpipray tayo, pinag-pray na nga natin, minsan may doubt pa din. So dapat, kapag itinaas na natin sa Kanya, let's stop doubting, let's trust Him with all our heart, with all our mind, with all our soul. So, parang talagang, let's see, doon natin talaga makikita na, si Lord talaga yung nagalaw, si Lord talaga yung may gawa nito, di ba? Kapag talagang pinag-pray natin, ganun tuloy, di ba? Praise God. Kapag nangyayari, pag hindi, there's always a reason. God has always a reason, di ba? Sa mga nangyayari sa buhay natin. Ayun, ikaw, meron ka pa ba? Actually, yun lang din naman kasi nakikita ko, prayer. Kasi sobrang halaga ng prayer as a Christian. Talagang yun talaga yung way natin na para mas dumikit tayo kay Lord, para mas magtiwala tayo, makilala natin siya. Kasi hindi naman tayo magkakatiwala sa taong hindi natin kinakausap, di ba? On our people-to-people relationships. Kung kinakausap mo ba siya, like, most of the time, mas mabibuild yung relationship niyo, di ba? Mas magkakatiwala. Same din kay Lord. Kaya napakalaga ng prayer. Ayun siya. Yes, ayun. Tama. So, ayun, minsan kasi akala natin faithfulness is just doing more for God. Pero in reality talaga, sometimes faithfulness is simply trusting Him enough to let Him lead your life, lead your decision. Diba? Lead your life, basically. Trusting Him to lead your life, siya talaga yung mauna. Siya yung manguna. And siya yung i-center natin sa life natin. Now that we've discussed Psalms 127 verses 1 to 2, let's now proceed naman sa mga personal reflections natin. Kasi for sure, this podcast na we had today will be very insightful. Hindi lang sa atin, hindi sa mga nanonood. So, let's have our personal reflection. As for me, ayun, minsan talaga kasi akala natin faithfulness is just doing more for God. But in reality, faithfulness is simply trusting Him enough to let Him lead. Diba? Parang yun kasi yung mahirap, lalo na minsan nawawala tayo sa mga sarili nating capabilities. Pero yung faithfulness talaga to God is really to let Him lead, to let Him be the center of our life, to trust Him in everything we do, in everything we accomplish every day. So, actually, it reminds me then of that Bible verse from John 15 verse 5. So, apart from me, you can do nothing, which is very true. We can really do nothing except from God. Really, parang, so, it's just, basically, it's almost the New Testament version of Psalm 127 kasi it reminds us that our strength, our success, and our efforts
And even na in our ministry, really, it will be ultimate, in our ministry, it will really be nothing if hindi si God yung center nun. So, kahit sa ministry natin, kahit anong gawin natin, kahit sumali pa tayo ng 15 ministry sabay-sabay, kung hindi naman natin yung ginagawa para kay Lord, para kay God, wala din. So, yun yung pinaka naging personal reflection ko na in building the house, in building our house, which is analogy ng everything na meron tayo, si Lord talaga dapat yung center. So, ikaw, Hannah. So, sa akin naman, gusto ko i-quote yung sa Matthew 6 verse 33. But seek first His kingdom and His righteousness, and all these things will be given to you as well. So, ayun, sobrang naging life verse ko siya nung nag-aaral ako. Kasi college, medyo ibang degree yun. Medyo, although yung course ko, medyo uncommon, pero may challenges siya. Ang laki ng challenges sa buhay ko kasi nag-working student ko. So, habang nag-aaral ako, ito, i-testimony ko lang. Kasi hindi ako nagkaroon ng opportunity na ma-testify. Kasi, yung ma-admit ako na manya cum laude. Pero, hindi ako after doon. I treat it as, dahil tinuna ko si Lord, na sinisik ko si Lord in every way na hinahayaan ko na siya yung mag-head na life ko, ng college life ko. Ayun, sobrang grateful ako na nagkaroon ako ng ganong award. Na yes, maraming nag-a-attempt ng ganong degree, ng ganong honor and recognition. Ako, simpleng tao lang ako. Hindi ako over that. Pero sobrang thankful ako kay Lord na talagang pag inuna mo siya bahalang mag-bless sa'yo eh. Talagang iba yung blessing na galing kay Lord. Dati nga may nagtatanong sa akin, anong feeling naman niya kung love ka? Ang lagi ko sagot, wala, normal lang. Kasi hindi ko siya tinitake na magaling kasi ako, kaya ako siya nagawa. Galing si Lord. Pero ang ano ko lagi, si Lord ang may nagawa. Si Lord yung nag-enable sa hindi ako ganun katalino. Hindi na ako ganun kasipan. Pero andun yung grace ni Lord na siya yung nagbigay ng opportunity na ma-achieve ko yung GWA. Talagang si Lord yung gusto ko mag-glorify dun sa achievement na yun. So, ayun. Glory to God. Kung sa akin naman, yung sa akin naman, pupunik ko siya dun sa verse na Proverbs 3:5-6. Trust in the Lord with all your heart, do not lean on your own understanding. In all your ways, submit to Him, and He will make your paths straight. Kasi, ayun, syempre, of course, nakaka-burden sa akin na parang, ayun, sabi, parang feeling ko walang pakas na yung pag-aaral. Actually, kahit pagkama ka, aralin mo pa rin yung and sa akin, malaki yung impact ng both na connected din sa math. Kasi, yun nga, nagkakaroon tayo ng independent. Yun sa aking independence. You should learn to trust God. Kasi, mas kumagat. And, yun. So, that's it for our personal reflections. Ayun. Talagang madami tayo na kuhang mga reflections sa passage natin for today. So, yan. As we reflect on Psalms 127, verses 1 to 2, we are reminded that our lives, our work, and even our ministries only truly flourish when God is at the center. Kung siya yung nasa gitna nito at siya yung nangunguna sa lahat ng gagawin natin. So, ngayong March, as we focus on faithfulness to God, may we learn to trust Him not just with our prayers, but with our plans, our efforts, and even our rest, kahit yung mga pahinga natin. Because at the end of the day, when the Lord is the one building our lives, nothing we do for Him will ever be in vain. So,
Before we end, we just want to, sino mang makakanood ng episode na to, we want to leave this ending question. So today, gusto namin, we want you guys to ask yourself this question: is God the one building the house of your life? So, si God ba yung gumagawa ng bahay? Si God ba yung gumagawa ng bahay, no? Or we are still depending on ourselves? I think this is the best time to reflect on it at talagang hanapin yung role ni God sa buhay natin bilang Christians. So, ayan guys, yun lang. We will end here and thank you for watching.